Importance ng pag-inom ng 6 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw. Magandang araw mga ka-senior at welcome muli sa ating ka-senior health tips. Ang programang nagbibigay ng simpleng kaalaman para manatiling malusog at masigla sa ating edad. Ako po ang inyong kasama ngayon at ngayong episode, tatalakayin natin ang isang bagay na madalas nating nakakaligtaan. Libre, laging available, pero napakahalaga para sa katawan. Walang iba kundi ang tubig. Naririnig natin lagi ang payo. Uminom ng 6 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Ano ba talaga ang epekto ng tamang hydration? At ano naman ang pwedeng mangyari kung kulang ang tubig sa katawan? Yan ang ating hihimayin sa araw na ito. Una, tubig ang natural fuel ng katawan. Mahigit kalahati ng katawan ng tao ay binubuo ng tubig. Para tayong sasakyan na hindi aandar kung walang gasolina. Kapag sapat ang tubig sa katawan, mas energized tayo, mas alerto, at mas kayang gawin ang ating mga gawain. Pero kung kulang, madaling mapagod, sumakit ang ulo, at manghina. Ikalawa, tumutulong sa paglinis ng katawan. Ang tubig ay natural na panlinis. Tinutulungan nitong mailabas ang toxins o dumi sa pamamagitan ng paghihi at pagpapawis. Kung sapat ang tubig, mas maayos ang kidney function at mas mababa ang posibilidad ng kidney stones. Ikatlo, proteksyon. Para sa kidney at atay, mga ka-senior, alam natin kung gaano kahalaga ang kidney at atay. Ang mga organ na ito ay parang filter ng ating katawan. Kapag kulang sa tubig, mas nahihirapan silang gampanan ang kanilang trabaho. Ang simpleng pag-inom ng tubig ay nagbibigay ng tulong para mas maging efficient ang mga ito. Ika-4, pampaganda ng balat. Sino ba naman ang ayaw ng balat na fresh at healthy? Kapag hydrated ang katawan, mas nababawasan ang dryness at mas nagmumukhang makinis ang balat. Ang tubig ay natural beauty secret na libre. Ika-5, suporta sa digestion. Kung minsan, kapag kulang tayo sa tubig, nagiging mahirap ang pagdumi at nagkakaroon ng constipation. Pero kung sapat ang tubig, mas smooth ang daloy ng pagkain at nutrients sa ating tiyan at bituka. Ika-6, nakakatulong sa pagkontrol ng timbang. Alam niyo ba na minsan, ang pakiramdam ng gutom ay uhaw lang pala? Kapag uminom tayo ng tubig bago kumain, mas nakokontrol ang appetite. At dahil 0 calories ang tubig, mas mainam ito kumpara sa matatamis na inumin. Ika-7, suporta sa utak at memorya. Kapag dehydrated ang katawan, nagiging mabagal ang pag-iisip, madaling sumakit ang ulo, at lumalabo ang memorya. Pero kung sapat ang tubig, mas malinaw ang isip, mas alerto, at mas magaan ang pakiramdam. Ika-8, pampaganda ng mood at energy. Kapag kulang ang tubig, nagiging irritable, mainitin ang ulo, at madaling mapagod. Pero kapag hydrated, mas magaan ang pakiramdam at mas good mood tayo buong araw. Ika-9, pabor sa puso at daluyan ng dugo. Ang dugo mismo ay binubuo ng malaking porsyento ng tubig. Kapag kulang ang tubig, nagiging malapot ito at mas nahihirapan ang puso sa pagpump. Pero kapag sapat, mas maayos ang daloy ng dugo at mas gumagaan ang trabaho ng puso. Ika-10, laban sa pag-init ng katawan. Kapag mainit ang panahon o nag-iihersisyo tayo, ang katawan ay nagpapawis para pababain ang init. Pero kung kulang ang tubig, delikado dahil mas madaling tamaan ng heat stroke. Ang tubig ang nagsisilbing natural cooling system ng katawan. Mga ka-senior, malinaw ang mensahe natin ngayon. Huwag baliwalain ang tubig. 6 hanggang 8 baso kada araw ay sapat para manatiling malusog, masigla, at protektado laban sa maraming sakit. Ngunit paalala lang, iba-iba ang pangangailangan ng bawat tao. Kung may kondisyon kayo sa kidney o puso, mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor tungkol sa tamang dami ng tubig na iinumin
These are general wellness tips only. For personal medical advice, always consult your doctor. At kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, i-follow para updated sa mga susunod na tips, at i-share ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Hanggang sa muli, mga ka-senior, ingat po tayo lagi at God bless.